Isang mapagpalang araw-gabi sa inyong lahat. Tawagin niyo ako sa pangalang Ray. At ibabahagi ko lang din po sa inyo itong kwento ng kaibigan ko sa akin. Tungkol ito sa naging karanasan ng kanyang tsuhin. Noong panahong nangangaso pa ito sa mga kagubatan na sakop ng kanilang baryo. Hindi nga lang niya nasabi sa akin kung anong taon nga ba ito nangyari. Pangangaso noon yung ginagawa ng kanyang tsuhin. Ayon dito, marami-rami na rin yung nahuhuling hayop ng kanyang tsuhin. Lalo pa at wala nga siyang kompetisyon noon. Magaling kasi itong gumamit ng pana at maglagay ng mga patibong sa mga bahaging alam nitong mas pupuntahan ng mga ligaw na hayop sa loob ng gubat. Sa buong buhay niyang ginagawa yon, wala pa siyang nakaengkwentrong kakaibang karanasan tuwing mag-isa lang ito sa loob ng gubat. Dahil hindi rin naniniwala yung kanyang tito sa mga elemento at aswang. Gayong para sa kanya ay katang-isip lamang yung mga yon. Hanggang sa dumating nga noon yung pagkakataon na hindi inaasahan ng kanyang tito. Hindi rin nito akalain na dahil sa pagpasya niyang tumungo sa kagubatang nasa kabilang baryo nila, ay magkakaroon siya ng kakaibang karanasan doon. Isang hapon nga raw noon, nagpaalam yung kanyang tsuhin na tutungo raw ito sa kabilang baryo upang pumunta sa gubat upang mangaso. Naisa nang sumama ng kaibigan kong tawagin po nating Dodong sa kanyang tito. Ngunit hindi po ito pinayagan ng kanyang ama. At dahil doon, mag-isa ngang nagpunta sa naturang gubat yung kanyang tsuhin. Nang makaalis ng araw yung kanyang tito, ay tinanaw na lamang siya ni Dodong. Marami rin itong dala na gagamitin sa kanyang pangangaso. Naganda na rin kasi siya nang sa gayon ay hindi malagay sa alanganin kung nagkataon. Naglakad naman noon yung kanyang tito patungo doon sa may dulong bahagi ng kanilang baryo. Dumiretso na rin kaagad ito sa loob ng gubat. Napunti rin niyang puntahan doon na sakop na nga ng kabilang baryo. Ayon pa sa kanyang tito, habang naglalakad daw siya papasok doon sa kagubatan, may kakaiba raw siyang naramdaman. Pero hindi na lamang po niya ito pinansin at pinagpatuloy pa rin yung kanyang paglalakad hanggang sa makapasok na nga ito sa gubat. Kagad itong naghanap ng pwesto kung saan nga niya ilalagay yung kanyang patibong at maging yung karne na ipapain niya sa mga hayop na posibleng naroroon sa gubat. Nang matapos ng araw niya, ay nagtago raw ito at nagmatsyag sa kanyang paligid. Sa hindi inaasahan, nakaramdam siya ng pagkaalinsangan ng paligid. Kaya't nagpasya nga siyang maghanap muna ng kahit ilog man lang o talon kung saan nga siya pwedeng maligo. Ibang-iba raw kasi yung pagkaalinsangan ng panahon na kanyang nararamdaman noon, kaya't hindi nga siya nakatiis. Iniwan nga niya yung ilan sa kanyang mga kagamitan at yung kanyang dala yung kanyang pana. Naglakad nga raw siya at naghanap ng talon sa may gubat na yon. Dahan-dahan pa siya sa kanyang paggalaw at baka may makita siyang ligaw na hayop na pwede niyang panain. At nang makalayo-layo na nga raw siya, may naulinigan siyang tunog ng tubig. Dahil doon ay sinubukan niyang sundan yung ingay na kanyang naririnig upang tuntunin yung talon sa gubat base nga sa kanyang naririnig na ingay. Habang papalapit nga siya sa may talon doon, mas lumakas daw yung tunog ng tubig, kaya't batid niyang tama nga yung kanyang dinadaanan. Makalipas pa nga yung halos 5 minutong paglalakad nito, ay natunton na rin niya yung talon kung saan nga nagmumula yung ingay ng tubig na kanyang naririnig. Sabik na tumungo yung kanyang tito sa naturang talon at walang pagdadalawang isip na lumusong doon. Tinamasa niya yung malamig na tubig ng naturang talon at pansamantalang nakalimutan yung kanyang pakay na pangangaso sa kagubatang yon. Ganon nga yung sitwasyon nang may maulinigan itong igik ng baboy. Mabilis itong nagpalingalinga sa kanyang paligid. Ngunit wala naman siyang nakita. Patuloy nga yung pag-igik na kanyang naririnig at sumagi na rin daw sa kanyang isipan ang patibong na kanyang ginawa. Dahil doon ay dali-dali raw na umahon sa tubig yung kanyang tsuhin at patakbong tinungo yung bahagi
kung saan nga siya naglagay ng patibong. Habang papalapit nga siya ng papalapit doon, tama nga yung kanyang hinala. Naroon nang gagaling yung pag-igik na kanyang naririnig. Gayong palakas rin ito ng palakas habang siya ay papalapit. Nakaramdam naman ng tuwa noon yung kanyang tsuhin, gayong kahit wala pa siyang 1 oras sa loob ng gubat, ay meron na kaagad siyang nahuli sa kanyang patibong. Noong tuluyan nga siyang makalapit sa patibong na kanyang ginawa, ay may nakita nga siyang baboy ramo roon. Nakahandusay na ito sa lupa at tila hirap na makaalis sa patibong na kanyang ginawa. Mabilis nga niya itong nilapitan at walang pagdadalawang isip na ginilitan sa kanyang leeg. Bumulwak naman noon yung dugo ng naturang hayop, kaya hinintay na lamang niya itong tuluyang mawala ng buhay. At nang masiguro nitong wala ng buhay yung naturang baboy, kinuha na nga niya yon sa kanyang patibong. Subalit, gano'n na lang yung gulat niya nang mapansin na nakamulagat pala yung mga mata ng hayop. Tila nakaramdam ng kakaibang takot noon at kaba yung kanyang tsuhin. Nang titigan nga nito yung mga mata ng baboy ramo, animoy namumula daw kasi yon. Ngunit nang kusutin nga niya yung kanyang mga mata, ay nakita niyang normal naman yung mga mata nun. Dahil doon ay tila nawala yung kaba takot na kanyang nararamdaman. Habang ganon nga yung nangyayari, nakarinig siya ng mga pagyabag na papalapit sa kanyang kinaroroonan. At dahil doon ay mas binilisan pa nga niya yung kanyang pagkilos at kaagad ding nagtago. Naisip pa nga ng kanyang tito na baka isa pa yung ligaw na baboy ramo at matsyempuhang matulad pa sa isang nauna. Kaya't magiging 2 na yung kanyang maiuwi kapag nagkataon. Nagmatsyag nga siya noon sa kanyang paligid hanggang sa meron siyang natanaw. Noong napagtanto nga niya kung ano yon, ay tila nanahanabik raw ito. Pero nang tuluyang makita niya yung papalapit sa kanyang patibong, gano'n na lang daw yung gulat at pagkamangha niya, gayong hindi lamang 1 o 2 ang baboy ramo na paparating, kundi mga 5 sa kanyang bilang. Nagtago siya at minatsagan lamang yung mga yon. At noong makalapit daw yung mga ito sa patibong na kanyang ginawa, natigil ang mga ito at dahan-dahang gumalaw habang inaamoy-amoy ang bakas ng dugong naiwan doon. Nakatingin lang noon yung kanyang tsuhin sa mga baboy ramo. Nakaramdam naman ito ng kakaiba noong makita nitong tila nagalit yung mga hayop na yon nang maamoy nila yung dugong naroroon. Mabilis raw na nagpalingalinga ang mga ito habang sumisinghot sa ere. Kinabahan naman yung kanyang tsuhin ng mga sandaling yon sa hindi nito malamang dahilan. Nagsimula na sanang maglakad patungo sa kinaroroonan nito ang 5 baboy ramo. Pero bago pa man siya matunto ng mga ito, mabilis daw na napatakbo palayo ang mga yon. Dahil sa bigla silang nakarinig ng malakas na pagsigaw mula sa kinaroroonan ng mga tao. Galit pa nga raw yung baboy ramo na yon habang patakbong umalis. Hindi naman alam ng tsuhin ng kaibigan ko na may kakaiba sa mga baboy ramo na kanyang nakita. Hindi siya mapakali ng mga oras na yon at napaisip siyang baka tama nga yung hinala niya na may kakaiba sa mga baboy ramo na kanyang nakita. Dahil doon, pinili niyang iwan yung nahuli niyang baboy ramo at sinundan yung iba pang kasamahan nito na nagtungo sa may bahagi ng talon. Naisip din kasi ng kanyang tito na baka malaman kung sino nga ba yung may gawa ng malakas na pagsigaw na umalingaungaw sa loob ng kagubatang yon. Patakbo nga siyang nagtungo sa may talon at nang naroroon na nga ito, naging maingat siya sa kanyang galaw. Nagtago rin siya at tinignan yung buong paligid. Mula sa kanyang pinagtataguan, may natanaw siyang naglalakad sa hindi kalayuan. Paalis na nga yung mga yon sa may talon at nagmamadaling naglakad. Natanaw nga ng kanyang tito na tila may taong kasama yung mga baboy ramo na yon, kaya't minabuti niyang sundan. Maingat at dahan-dahan siyang naglakad habang nakasunod sa mga yon. At dinala nga siya nito sa may gitna ng gubat. Nang tumigil nga yung mga ito sa paglalakad, ay nagtago rin yung kanyang tito.
Sinubukan pa niyang asintahin yung isa sa mga ito. Pero ganoon na lang yung takot niya nang mapalingon sa gawi niya yung baboy ramo. Maging yung babaeng kasama ng mga hayop na yon ay napalingon din sa kanyang direksyon. Tila naninigas siya sa kanyang kinatatayuan nang mapansin ito na hindi normal yung mga mata ng mga yon. Nagbabaga kasi yung mga mata ng mga ito at tila galit na galit habang nakatingin sa kanya. Nakita pa niyang napangisi yung mga ito at tila naghahandang sumugod sa kinaroroonan niya. Lalong nadagdagan yung hintakot na nararamdaman noon ng kanyang tsuhin. Nang sumigaw nga yung babae, nahabulin siya at wag hayaang makaalis sa gubat na iyon. At nang may maging hapunan daw yung mga ito. Matapos wikain ng babae yung katagang yon, pansin ng kanyang tito na dumilim na rin yung paligid. Nang batid niyang habulin nga siya ng mga baboy ramo, mabilis na rin daw itong tumakbo papalayo sa mga ito. Naririnig nga ng kanyang tito yung mabilis na pagyabag ng mga nilalang na nakasunod sa kanya. Sa kadahilan ng yon, lalo nga niyang binilisan ang kanyang pagtakbo at hindi na rin lumingon pa. Wala na rin siyang pakialam noon sa kanyang madadaanan. Gayong ang mas naisip nito ay ang makalayo at makaalis sa gubat na yon, lalo na ang makatakas sa mga nilalang na naroroon. Hindi niya rin alam kung ano nga ba yung mga nilalang na yon. Ngunit nang sumagi nga sa kanyang isipan yung aswang, naging malakas nga yung kanyang kutob na mga aswang, yung mga baboy ramo na yon, at maging yung babaeng kasama ng mga ito. Muling umalingasaw sa loob ng kagubatan yung malakas na ingay, pero sa pagkakataong yon, hindi na sigaw ng babae, kung hindi isang mahabang alulong na animoy labis pa rin yung galit. Hindi ininda ng kanyang tito yung panginginig ng kanyang buong katawan at patuloy pa rin siya sa kanyang pagtakbo, lalo na at maabutan na nga siya ng isa sa mga baboy ramo na humahabol sa kanila. Saktong lulundagan sana siya ng baboy ramo na yon nang sa kabutihang palad ay nakaiwas siya rito dahilan para mabuwal sa lupa yung naturang hayop. Nang mapalingon na nga siya ay nakaramdam siya ng takot dahil biglang nawala yung mga humahabol sa kanya. At dahil doon ay napahinto rin siya at napamasid sa kanyang paligid. Inihanda na nga rin niya sa pagkakataong yon ang kanyang pana at palaso. Ganoon na lamang yung gulat nito nang marinig niya yung pag-alulong at maging yung magkakasunod na pag-igik sa bahagi kung saan nga niya iniwan yung baboy ramo na nahuli niya na wala ng buhay. Titignan pa sana niya at kukumpirmahin na tama nga yung hinala nitong pinagluluksaan ng mga aswang na yon yung kasama nilang namatay sa patibong niya. Ngunit sa takot na baka habulin ulit siya at mapatay ng mga yon, nagpasya na lang din po siyang umalis at lumabas ng gubat. Naganap rin siya ng ibang daan palabas habang alertong nagmamatsyag sa kanyang paligid. Hindi na rin po niya iniisip noon yung kanyang mga gamit na kanyang dala. At ang mas mahalaga sa kanya ay nakaalis nga siya sa kapahamakan sa kagubatang kanyang pinasok. Nagtagumpay naman yung kanyang tsuhin na makaalis sa gubat na yon at makauwi sa kanilang bahay. Nagtaka pa raw si Dodong dahil gabi na nga ito nang umuwi mula sa pangangaso. Ngunit wala naman itong dala maliban sa kanyang pana at palaso. Nang tanungin nga nila ito kung bakit ito tumakbo, at tila grabe yung takot, ikwenento na lamang daw nito yung kanyang karanasan. Hindi makapaniwala si Dodong sa naging kwento ng kanyang tito. At nagbantay rin sila ng gabing yon dahil baka nasundan daw yung kanyang tsuhin at balikan ng aswang na nakaengkwentro nito sa gubat. Pero sa kabutihang palad ay hindi naman po yun nangyari. Kahit ilang araw na nga yung nakaraan ay wala ring bakas ng aswang habang sila ay nagmamatsyag. Pero dahil sa naging karanasan nito sa gubat na yon, hindi na nga ito muling sumubok na mga aso. Naganap na lamang ito ng ibang trabaho at nagpakalayo-layo na sa takot na baka balikan pa talaga siya ng kauri ng aswang na nagawa niyang mahuli at mapatay. Dito ko na rin po tatapusin yung kwento at maraming salamat sa lahat ng mga nakinig.